ko po kayo pang-kalahatang happy birthday. Palapakan mo natin. Wala po ang listahan, kaya pang-kalahatan na. Okay? Ang ating bawat isa po sa atin ay nakakatanggap ng mga biyaya, mga pagpapala, na gusto natin i-share sa ating kapwa upang ito ay maging kalakasan ng bawat isa. Hindi ko na mag-uumpisahan. Thank you. Mga biyaya natin sasabihin sa ating kapwa, ngunit mas maganda siguro na tayo lumayo at magbatian ng greetings, shake hands and hug ang bawat Kristiyano. Kita-kita kasayahan sa mukha ng bawat isa sa ating kaligayahan hanggang daw pampalay guri tayo. Bigyan mo natin bahagi ang ating pag-ibigay galang at pag-ibigay ng testimonya sa kabutihan ng ating Panginoon. Sino po ang pinagpala ng ating Panginoon? Purihin ko ang Panginoon sa araw-araw na kalakasan ko at pag-diskusan. Purihin ko ang Panginoon sa pagpa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 pagp
Sa lahat ng kapatiran na nagmamagisap sa kawalan ko sa pangailangan ko, alam ko po na wala akong kailangang para gantihan o sukyan ng mga kabutihan ni Diyos. Panginoon po ang higit na gagawin ang pagbibigay sa inyo, pagpapala. At alam ko po na hindi siya nagpapabaya. Patuloy po kayong pasasagayain para higit pa po kayo nakatulog sa ibang mas na kailangan kaysa sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi kahapon, nagkagamas po ako doon sa amin. Ay, yung natumbag po ng sabi ito na nakalimutan ko sa lupa yung dulo niya. Pagpilit ko pong inaan para malis siya daw.
nakakaramdam ako ng parang natatakot na hindi ko maintindihan ko na hindi ako kasi kumakakas na po yung po. So, ang ginawa ko po, tumayo po ako doon sa gitna, yung medyo buo pang katawan niya. Doon po ako tumuto, tapos umupo, tapos inaanap po yung mga damo yung sa paligid, yung katawan. Tapos po nung nalinis ko na po yun, saka po ako bumaba, sabi na nga po planin ko daw po at doon ko rin tambak sa puno ng mga sinis. Sabi ko, hindi ko po kaya, hindi ko mahigila kasi nakakapit ako siya doon sa kumbaga, yung bulok lang daw po mahigila ko. Eh, hindi ko po talaga mahawakan kasi nagdadalawang isip na po talaga ako. Kung sunod po talaga ako, hindi ko maintindihan kung pakaramdaman ko kung natatakot o na nandidiri ako kumawa. Dahil sabi ko na, tagay ko na lang daw po yung tulong, yung pinatuan ko. Inalaw ko yung hawak ko ng itak. Tapos sabi ko, ate, ayaw ko malagpas na po. Thank you na ate ko. Sabi niya, siya, umalis ka ako na nga ang aalis. Ay, nung kinagawa niyo po, pagka po ng may ahas po. May ahas po doon sa akin. Sabi ko, buti na lang hindi ako ang tumatao. Naglakas doon na talagang plano ko. Kaya, purihin po ang Panginoon talagang nandun po yung pag-iingat niya sa buhay ko. Hindi niya po ako pinabayaan kasi tuwing gawin mo ako sa bahay. Ang taging po, hindi lagi sa akin. Panginoon, gabayan mo po ako, samahan mo ako kasi wala akong makayahan, wala akong magagawa kung wala kayo. Salamat po sa Panginoon. Ang protection ng Panginoon ay nasa sa atin. At sino po? Paborito ka po daw yung pagpapasalamat ko. Maraming salamat po sa Panginoon. Hindi po ay makaabos na sa kanyang pangyalan. At malisip yung patina. Pati ang mga lalong puso. Salamat po sa Panginoon kasi meron na akong babae. Pati kaya naman ayaw yung pagpapasalamat. Napakalusot po niya. At syempre, para sa akin, napakaganda. Kaya maraming salamat po sa Panginoon, maging sa mga prayers nyo, at wala natin nakapangalasa po yung akin. Salamat sa Panginoon. Praise God. Ngayon naman po ay tumayo tayo lahat upang sumabay tayo sa pagsaliw na mga magaganda aming tungkol sa ating Panginoon sa pagmamilang ng ating music team. Amen. God is good. All the time. God is good. Yes. Palakpak po tayo kung tayo ay tunay na handa na po ba kayong magpuri sa Panginoon? Yes. Ngayon po tayo po'y umamit sa Panginoon ng mga awiting makalangit. Sama-sama po tayo umamit sa Panginoon ng mga awiting makalangit. Sama-sama
Muli ng Panginoon, bigyan tayo na pusong talisay sa ating pag-awit. Sana yung pag-awit natin ay mula sa ating mga puso. Awitin natin din na may pangungusap sa Panginoon. Yung hindi ko bang kinakausap natin kanya ng Panginoon dahil sa atin.
Purihin po natin ang Panginoon. Everybody say hallelujah. Praise God. Papurihin kay Yahweh. Purihin si Yahweh. Dapat na purihin lahat ng bansa. At siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na nauukol sa ating dakila at wagas. At ang katapatan niya ay walang hanggan. Purihin si Yahweh. Father in heaven, maraming salamat po. Ang papuri ay sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin at ikaw ang nasa pedestal. Hayaan po kami ay nakatungkay lamang sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming dakilang Panginoon. Panginoon, sa araw na ito ay magpapasalamat po kami. At kung puso po kami nalulugod na ikaw ay aming makakasama, Panginoon. At sa bawat saglit ng aming buhay, ito po ang aming ginagawa. Sa isang linggo pong naganap sa aming buhay, Panginoon, ikaw ang aming nasa salisi. Ang kasabihan namin sa araw ng linggo na pagpunta dito, Panginoon, sa iyong bahay, sa bahan, ay gayon na lamang. Panginoon, paspasan po ang bawat isa ng kalakasan ng katawan at ng kanyang kabutihan ng kanyang pakiramdaman, Panginoon. Mga tao na nalulugod sa iyo, Panginoon, ay pinayaan ng lahat ng iyong blessings, Panginoon. Gawa po, Panginoon, ang bawat isa na narito ngayon ay sumasamba, nagbibigay puri sa iyo, Panginoon. Bukas ang puso at ang kanilang isipan upang pakinggan ang magandang balita na may mensahe namin sa aming luting. Salamat po, Panginoon. Salamat, walang hanggang pasasalamat ang ibinibigay ko sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak sa Kristo, ang Panginoon at sa iyo. Amen. Kahit na natin tumayo, para sa ating hymnal, I stand amazed in your presence. My
pastoral prayer ni Pastor Benny Pasio. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi po ay kami natin ang proseso ng ating Diyos na buhay sa bagong ito at ating po ay sama-sama na tulong sa Kanya. At ipagkatiwala po natin ang lahat ng ating nakuliling pangalangin sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilan namin Diyos ang maraming salamat. Sa umaga po ito, nais po namin ikaw ay dakilain at igampanan sa aming mga puso. Nais namin mag-alay ng isang napakalagang pagsamba at pagpupulong. Sapagkat alam mo ang aming Diyos, ikaw lamang ang aming Diyos at dapat isambahin ng lahat ng tao sa sangkalipan. Diyos na hindi nagbabago, Diyos na hindi nagkukulang, Diyos ng lahat ng bagay na iyong nilalang. Purihin ka ang ating Diyos. Lubos po ang aming pasasalamat Ama sa pagkataon na ikaw ang nagbigay ng lahat ng aming kailangan sa araw-araw. Sa aming mga pagkain, pananamit, sa malinis na hangin, malinis na tubig. Maraming salamat po ang ating Diyos. Sa lahat ng aming mga panalangin na iyong pupukuon, maraming salamat po. Sa aming mga karamdaman na iyong pinagaling, maraming salamat po. At sa lahat ng aming mga suliranin, binigyan mo po ng kalunasan. Maraming salamat po, Ama. Kaya naman po sa umagang ito ang ipinagpos na nanginigong sa iyo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakilan. Sa aming mga kahinangan, sa aming mga pag-aalinlangan, sa aming mga kilos at pananalitan na hindi lang pumi-pumi sa iyong banal na harapan. Sa aming mga ugali, patawarin mo po kami ng aming Diyos. At nais po namin maging banal sa iyong banal na harapan. Nais po namin maging dapat sa aming pagsamba. At dalangin namin ang mga aming ikaw ang siyang naman ng aming puso at isipan upang hindi kami magkakala at makagawa ng anumang bagay na umag sa iyo. Patuloy po ang aming panalangin ng aming Diyos para po sa United Southern Baptist Church of Calao. Sa lahat ng mga gawain ng church na ito upang mapalaganap ang inyong salita. Maraming salamat po ang aming Diyos sa Sunday School. Maraming salamat po sa Saturday Devotion. Gamusin sa aming sama-samang pananalangin sa araw ng Miyerkules. Tunay na po ito ang nagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw. At ganun din, maraming salamat sa kalayaan na ikaw po ay aming kasamba sa araw ng linggo. At ilaan ang araw na ito bilang aming pakikinig, pagsamba at pagpapuri sa iyo at ang ilang pangalan. Kaya naman po, dalangin namin ay yung pong pagpalain at gabayan ng iyong lingkod na siyang magdadala ng iyong salita sa pamamagitan po ng iyong lingkod patuloy ng Panginoon. Patuloy po kami na dumadalangin sa kanyang kalusugan sa araw-araw. Patuloy po kami dumadalangin sa kanyang pong mga Diyos na hangarin sa iyong pong church. At maraming salamat po sa kalusugan ng kanyang buong pamilya. Patuloy po kami dumadalangin sa iyo ang aming Diyos para po sa aming pong mga kaibigan, kapatilang mahal sa buhay na naroon po sa ibang dagat. Patuloy po namin naalala si Brother Joe Pereira, ang aming Diyos.
Salamat sa kanyang generosity naman na hanggang tumulong sa iyo po mga gawain. Malayo man po ang aming pagitan sa isa't isa. Magkaibaman kami ng lengguwahe, magkaibaman po kami ng lahat ng kandalian. Ngunit, iisa ang aming kailangan, ang tunay na pananampalataya sa aming Panginoon Yesu Kristo upang makamit ang biyaya ng kaligtasan. Dalangin po din ang aming Diyos, si Ate Helen ng Puso. Tinatag po sila doon sa kanilang puna at tinarong-rongonan. Bigyan po sila ng maayos at malusog na pangangalaman sa araw-araw. At ilayo po sila ang sa anumang mga karamdaman. Maraming salamat po kay Marcel sa kanyang ligtas na pagbalik doon po sa kanyang trabaho. Maraming salamat po sa kalalagyanan at maayos sa kalalagyanan ni Angel, ni Kuya Martin, ni Ken, maraming salamat po ng aming Diyos sa pag-iingat po sa kanila. Maging si Ate Tony ay inaalala din po namin sa panalangin. Maging ang pamilya ni Sharon, patuloy po kami dumadalangin ng aming Diyos na iingatan po sila sa araw-araw. Patuloy din po ang aming panalangin para po sa aming senior, sa aming mga lola, tatay, nanay, mga kabataan. Maraming salamat po mga sa pag-iingat po sa kanila sa araw-araw sa lahat ng kanilang mga gawain. Ganun din ang aming pong mga kabuhayan na pinagpupunan ng aming pangangailangan sa araw-araw. Patuloy po pong pagpalain naman namin Diyos, lalo-lalo na ang atigahan ng Kuyamani, doon po sa tae, ng Ate Jose, at pasulpun. Dalahan po namin na ito po yung patuloy na pagkakaroon na maging namin po mga tindahan sa aming pong matahanan. Dalahan po namin pagpalain ito po ang aming mga kanilang, mga hayop na aming pong alaga. Patuloy po namin itong pinapagawain ng mga Diyos. Maging ang pag-leadership nila ate, ikaw din po magiging ama. At ang lahat ng aming mga kapatid na mayroong karamdaman, inaalala po namin sila sa panalangin at inilalapit po namin sila sa iyo sa biyaya na walang hanggang iyo pong pinakakaloob sa kanila. Patuloy na kagalingan ang aming Diyos sa aming kapatid na si Ore. Maraming salamat po ang aming Diyos at kasama namin sila ngayon sa pagsagda. Maraming salamat sa kanyang kalakasan at patuloy na pagdaling. Ganun din kay Pastor Obi, patuloy po namin magpadalangin para po sa kanyang pangangailangan. Lalong-lalo na ang naming Diyos ang pinansyal ng pangangailangan. Ganun din ang naming Diyos, dalangin po namin si Kuya Eric, Kuya Arnel, ang ilang patuloy na pagpapagaling at paggamot sa mga mga paramdaman. Dalangin na po namin ang araw na ito na isang tunay na pagpapala sa bawat isa sa amin. Ang mga salita na aming pagmamahal mula sa banal na kasulatan ay siya namin nagkakasan sa araw-araw. Ngunit po Ama, ang lahat ng ito ay namin ilalapit at ibinadalangin sa pamagitan ng aming Panginoon Yesu Kristo na aming kapagligtas. Amen. Tayong lahat ng tumayo, pasa, ang nakakapa ng salita ng Diyos. Ito po
po ay matatagpuan sa Exodo 14, 1 hanggang 4. Ulit po ay matatagpuan sa Exodo Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 4. Natagpuan po, ibabasahin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo pagtagpuin sa tapat ng Ahahiro sa Baal Zephon, sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Parawa na kayo'y nagkakaligaw-ligaw sa iyan sapagkat hindi ninyo matlaman ang lalatasan. Pagmatitigasin ko ang Paraon at tutubusin niya kayo, ngunit ipakikita ko sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy, malalaman ng mga Ehipto na ako si Yahweh, sinunod ng mga Israelita ang sinabi ni Yahweh." Salamat po. Pagbasa sa banal ng aklat. Ngayon po ay matutunghayan natin ang isang natatamang bilang galing sa WMN. Okay po, salamat po. Alam ko na meron tayong mga natatanging mga katangian na ibibigay sa ating Panginoon. Katulad ni Paul, ang ating mga kasamahan ay ganun din para sa ating Panginoon. May naman po ay ating buksan ang ating isipan, ang ating damdamin, at i-focus namin na magbibigay ng mensahe ang ating isip. Sapagkat ang mensahe nito ay pinadaan sa pamamagitan ng ating pastor na ginamit ng instrumento ng Panginoon upang isuwalat sa iyo ang tunay na kahulugan ng kanyang mga salita. Bibigay ko sa inyo si Pastor June Ananias ng Kanya. Maraming salamat. Kasi po mayroong bumulong sa akin, sabi may dalawa na video ang aawit. Kaya simulan ko sa program sa ito. Naligan siguro yun. Information. Ganun naman po. Tuloy po tayo sa ating pong mensahe sa oras ito. At sabi nga ng nakaraan, ito po ay series. So, karugtong sa ating mensahe ng mga mundo. So, kung nalala niyo po yung ating mensahe last Sunday, it's about conditional freedom. Binayagan na ng Paraon ang mga Israelita na malis doon sa Egypto, ngunit ang dami po niyang kondisyon. Nalala niyo po yun. Sabi niya, sige, papayagan ko kayo, pero huwag lang kayong magkalayo-layo. Sumunod, sabi, papayagan ko kayo, pero kayong mga lalaki lang, iwanan po ninyo yung inyong mga asawa at mga anak. Pangatlo, dahil po sa sagot ay Adama ay pinaranas ng Diyos sa kanila, ay pinayagan din naman sila. Pero yung kondisyon, sabi pa doon, sige, papayagan ko kayo, pag-iwanan po ninyo ang inyong mga hayop. Ang inyong po mga ari-arian, iwanan po ninyo sa Egypto. So yun po yung mga kondisyon na hiningi
nagbibigay ng paraon sa mga Israelita sa pangunguna ni Moses upang sila'y bayaran na umalis sa Egypto. So doon po, sinabi nga natin doon sa chapter 14, verse 5, nung makalis na yung mga Israelita, ay naalaala ng paraon at ang kanyang mga tauhan, ay wala na tayong magiging alipin. Bakit po natin pinayagan ng malis yung mga Israelita? So, ibig sabihin, nagbago siya ng isip. Kaya, hindi po niya, yung kanya pong mga karawahe, yung kanya pong mga magigiting, yung mga mangangabayo, at kanila pong hinabol yung paalis na ng mga Israelita. So, dito po tayo magsisimula sa ating pong mensahe sa umaga po ito. At ito lang na pinamagatalo pong the way to freedom. Ano ba? The way to freedom. Ito po sa ating binasa kanina, sa ating text. Chapter 14, verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-ay Hahirot ng Baal-Sibon sa pagitan ng Migdol at ng Gagat. Aakalain ng paraon na kayo'y nagkaligaw-ligaw na sa inang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalakasan. Pagmamatigasin ko ang paraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ng aking kapangyarihan. Sa gayo'y malalaman ng mga Egyptyo na ako si Yahweh. And then, sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ulit na maging Ama, maraming salamat sa umaga po ito sa pagkakataon na muli ay maiharap ang iyong mga salita. Gabayan mo Diyos ang iyong panglingkod upang bunay ng katotohanan naman sa iyong mga salita ang ating pong may bahagi sa umaga po ito. Tumalit ang aking dalangin sa matalas na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, mayroon pong tatlong magkikita po tayo kung paano natagumpay na pinamunahan ni Moses na palayain ang bansang Israel sa pagkakahipin sa kamay ng Ehipsyo. Now, ito po ay, sabi ko, do where God leads you to go. And then, pangalawa, do what God tells you to do. Balikan po natin yung mga number one. Go where God leads you. And then number two, do what God tells you to do. And then number three, believe what God says He will do. Ito po yung tatlong mga bagay na makikita po natin sa pagkalaya ng Israelita o ng bansa Israel sa kamay ng Egyptian. Ano po? Unahin po muna natin yung go where God leads you. Tingnan po natin sa verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-Hahirot ng Baal-Sibon at sa pagitan ng Migdol at ng Gagat.
So maliwanag po dito yung instruction kung saan sila pinapupunta. Pero alam niyo ba kung anong lugar itong pinapupuntahan sa kanila? Ano po? Kung naalala niyo po yung nangyari noong panahon na si Dinoy Aquino pa yung ating presidente, naalala niyo po yung sa protocol na yun? Yung nangyari sa Mindanao, kung saan yung 4 na pong namatay ay nasa isang lugar kung saan wala po talaga silang maaaring mapupuntahan safe o maging daan upang sila ay makaligtas o makatakas sa kamay ng malingang nalaman. Kaya halos namatay po sila lahat sa langyo. Nabuhay noon, tandaan ba yun? So ito po yung kalagayan nung Israelita. Ano ba? Kasi yung lugar na yun na pinapuntahan ko sa kanila, kung atin pong pag-aralang mabuti, kasi sabi po doon ay babalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pakambuhin sa tapat ng Pilay Hariro at ng Baal Zebon. Ito po yung lugar. Di ba hinahabol na sila ng mga Egyptian? Sa tayo sa mga karawahe at mga kabayong mga piling-piling na mga bayong ng mga Egyptian. So halos naririnig na siguro ng mga Israelita yung nagabugtahan yung mga tunog ng mga karawahe o ng mga kabayong tumatakbo. So napapunta ko sila doon sa lugar na tinuro sa kanila ni Yahweh. So hinahabol sila, sa likuran po nila, hinahabol sila ng mga Egyptian na sakay sa karawahe at mga laruyo. Dito po sa kanilang kaliwa, dito naman yung kampamento ng mga Egyptian. At dito naman sa kanan, yung disyerto ng Egypt. At dito po sa kanilang hinaharap, nandito po yung Red Sea na tinatawag yung dagat na pula. So, ibig po sabihin, doon na sila sa dead end na wala na po silang maaaring mapupuntahan. Kasi, delikado din dito sa kaliwa, kung dito po sila sa desierto, mamamatay din sila sa gutom. At yung mga sundalo ng mga Egyptian ay nasa likod nila. So, they are facing yung Red Sea. So, wala na po silang choice. So, parang iniisip siguro, kung parang sa isipan nila ay magtataas na lang sila ng puting bandila. Kaya bakit sila doon pinapunta ni Yahweh? Kasi yung title po, Go Where God Leads You. Kaya yung time na yun, na hinahabol sila, papunta doon sa dead end, they are facing against the wall, kung sa ating wala na silang maaaring pupuntahan. Kung the way pupunta doon, ang sabi ko nila kay Moses, tinalo na nila si Moses, sinisisi na nila. Sabi na wala pa mapaglibingan sa amin sa Egypto. Bakit tinala na kami dito kung mamamatay sa pamay ng mga Hepso. Kung
kayo nga naman siguro sa kalagayan nila, no? Hinahabol kayo sa likod ng mga nangangabayo at mga karawahe, tapos wala naman kayong mapupuntahan dito sa kaliwa, wala naman kayong mapupuntahan dito sa kanan, sa harapan nila ay patay na dagat. Pero ano po yung nais ipakita sa kanila ng Diyos? Ano po? Tingnan po natin. Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong east wind all night and made the sea dry. Doon pala, maliwanag naman kung bakit sila dinala doon ng Diyos sa isa pong lugar upang maipakita sa mga Ehipsyo kung sino itong si Yahweh. So hindi po sila pinabayaan doon sa sitwasyon na yun na halos wala na silang mapupuntahan. So wala po silang choice kundi yung dagat na bulak. Doon pala gagawa ng himala ang Diyos. So anong ginawa? Sabi nga, ano ba yung hawak mo? Sabi ng Diyos kay Moses, tungkol po. So sa pamagitan ng tungkol ni Moses, in-stretch niya yung kanyang tungkol at yung dagat ay nahabi. At dumaan ang mga Israelita sa isang tuyong daan hanggang magdamag. At kung sila inahapan na ng mga Egyptian, kung sila yung mga Egyptian na sa kalagitnaan ng dagat, ibinalik ni Yahweh yung tubig at nalulundahan yung mga Egyptian na umamasaya. So ano po yung nais kong ipakita dito? Kasi kung minsan dumarating sa buhay natin na parang tayong nasa dead end na. Hindi po na? Parang wala na po tayong mapupuntahan pa. Yung dito, nakikita natin sa buhay ng mga Israelita dahil sinunod nila yung Diyos, mayroong gustong ipakita ng Diyos. May nais na pinipili tungkol sa kanya pong kapangyarihan. At ano nangyari? Namatay lahat yung mga Egyptian na umahabol sa kanila. Doon sila lumagad sa isang tuyong daan. Patawid sa ilog sa dagat na pula. So ano pong implitasyon nito sa buhay natin? Kung maliwanag sa atin kung saan po tayo pinapupunta ng Diyos, sumunod po tayo dahil mayroon pong ipapakita sa atin ng Diyos. Mayroon po siyang plano for His glory. Ano po? So, go where God leads you. Kailangan na naliwanag sa atin kung saan po tayo pinililit ng Diyos. Ano ba? Pero kung alam po natin ang Diyos na siya pong umakakay kung nag-lead sa atin sa isang lugar, alam natin na yung victory ay kasama po natin. Ano ba? Kasi talaga naman isipin natin, ang dami naman mga daan, pero bakit po sila pinapunta sa lugar na yun? Upang ipakita talaga ng Diyos na siya ay makapangyarihan. Hindi po lamang sa mga Israelita, kundi magiging po sa mga Ehipsyo na kumahabol sa kanila. So go where God leads you. Number 2, hindi po tayo magtatagal. Do what God tells you to do. Kailangan po natin gawin kung ano yung nais na ipapagawa sa ating Diyos. Dati may po sa Gagawin, knowing and doing the will of God. Basta lang naniwala sa atin
Yun yung pinagagawa ng Diyos. Kailangan natin itong gawin. No? Sabi kasi, do what God tells you to do. So, kung sa sitwasyon kong yun, na kaharap na po nila what they are facing against the wall, sabi ko nga kanina, maaaring gusto na nilang itaas yung kanilang puti, kung surrender na sila sa mga humahabol sa kanilang naiibig. Pero nung sabi ng Diyos kay Moses, stretch out. Sabi ko kung yung binasa at sinunod ng mga Israelita, kung ano po yung ipinaggagawa sa kanila ng Diyos. Marami kong beses na nag-usap ang Diyos kay Moses, dito ba? Kung ano yung kanyang gagawin. At nakikita natin kung paano gumawa ang iba. Basta sinusunod lang nila kung ano po yung pinagagawa sa kanila ng Diyos. Nalala ko lang yung on their way to Promised Land, yung medyo nainis na kasi si Moses, si Israelita. Dahil reklamo sila ng reklamo. Dahil isa, nawaw sila, maliban pa po sa ilang beses na nagreklamo sila na wala silang inom. No? So, ginagawa ni Moses noon, isang lugar, no? Pagka 17 at sa kung ilog na mapait, nagisan lang ni Moses, no? Ng isang sanga at naging potable water niya. Kasi sinunod niya kung ano yung ginagawa sa kanya, ni Yahweh. At isang pangyayari lang na hindi ko maganda ay yung muling nauhaw ng mga Israelita kasi mga reklamador na eh. At sinabi sa kanya ni Yahweh, magsalita ka sa bato. At lalabas ng tubig. Siguro sa inis ni Moses, ng mga Israelita, sa halip na magsalita siya sa bato, pinampas na. So hindi na sinunod yung sinasabi sa kanya ni Yahweh. Yun yung dahilan kung bakit si Moses ay hindi nakarating sa lupang pangako dahil lang sa pagsuway. Imagine, ano ba? Yung hirap na kanya pong dinanas upang ilig itong mga Israelites, sabihin natin, kunting pagkakamali, hindi na agad siya pinayagan na makapasok sa lupang pangako because of his own sins. Yung sabi ko dito, do what God tells you to do. Kung ano po yung ipinagagawa sa atin ng Diyos, yun ang gagawin natin. Nalala ko din si Saul. Kung bakit hindi ko siya pinalugan ng Diyos. Kasi pinagagawa sa kanya, kung silakayin nila yung Amalekites, patayin yung lahat ng mga hayop, patayin lahat ng mga tao doon. Pero hindi sinanod ni Saul. Pinatira niya yung mga matatabang mga hayop. Kaya yun yung sa dahilan kung bakit inalis sa kanya yung karapatan niya na maging hari, yung hindi pagsunod. Tandaan po natin ito, do what God tells you to do. Huwag na tayo kung mag-alibay pa. Minsan, ay para naman ito, Panginoon sa iyong kapulihan eh. Pero remember, obedience is better than sacrifice. Kung ano yung pinagagawa sa atin, yun yung gagawin natin, hindi yung ating sarili kapitay. So yun po yung isang susi kung bakit pang-Israelita ay naglalala. Dahil sinusunod nila ni Moses. Mayroon lang siyang pagsuway,
Pero yung pangako sa kanila ay hindi pa rin. Do what God tells you to do. Pero din sa buhay po natin, ano yung ginagawa ng Diyos sa atin, yun yung ating gagawin. Huwag po yung ating sarili gusto. Pangatlo, believe what God says He will do. So hindi po natin maaaring ipaghiwalay itong tatlong ito. Go, do, and believe. Tutulong sa mga sinasabi ng Diyos kay Moses, ginagawa nila. Pero kung sa paggawa, kailangan po sila ay manalig. Tingnan po natin. Imatingin po natin. Sabi ko nga, nang umalis itong mga Israelita mula Jerusalem, pupuntang Egypt dahil sa tagutong. Sabi ko ba, kung ano ni Joseph? Sila ay more or less 70 person. Tumila sila sa ito 430 years hanggang sa sila ay mapalaya. Nung sila yung nangis doon, sinabi sa unang ng sulatan, 600,000 mga lalaki lang, hindi kasama yung mga bata, at hindi kasama yung mga babae. So, estimated ng mga dalubas sa Biblia were more or less 2 million people na sila po ay umalis sa Egypto sa pangunguna ni Moses. Imagine lang po ninyo yung 2 million na tao na iyon pong pangunahan. Tingnan po natin yung estimate na mga kailangan po nila sa kanilang paglalakbay. Diba? So sabi po, now Moses had the task of leading this large crowd of people through a wilderness that would daily require 15,000 tons of food. 15,000 na tuniladang pagkain ang kailangan po nila sa isang araw. Siguro hindi ito naisip ni Moses, na? Kung sila umalis doon sa Egypt. And 4,000 tons of firewood. Kung ito nilada pa lang kailangan nilang pagkakong sa isang araw na yun. And 11 million gallons of water every time they come. 11 million gallons of water na kailangan nila sa isang araw. Imagine niyo po yun. Ang masakit pa dito, o ang mahirap pa dito, kapag sila ay nagkampo, kasi kahit po yung kanilang gamit, kasi gusto ngayon nila, yung Rhode Island sa Amerika, yun na tayo nagkakalit sa Amerika. Pag nagkampo sila, siguro parang Manila, ganun yung area na kanilang pong kailangan kapag sila nagkampo. Imagine po yun, so 2 million people. Ano ba? So yun po yung kailangan nila araw-araw.
At hindi po ito na-figure out ni Moses kung sila po ay umalis doon. Pero makikita po ninyo yung provision ng Panginoon sa kanila. Imagine nyo, pati nga yung mga David nila, hindi po sila simula nang sila umalis sa Egypt hanggang sila yung makarating sa lupang pangako. Because they believe. Naniniwala sila na hindi po sila mapabayaan ng Diyos. At kung nakaraan, inawin ko po yung daystar. Nagabay nila kapag araw, haliging ulap, haliging araw sa gabi. Di ba ba? And then haliging ulap sa araw. Yun po yung gabay nila sa kanilang paglalakbay sa ilan. And then, nagdagan pa nung mga kailangan nila pagkain sa araw-araw, kumilada, milyon-milyon na galon ng tubig, yung kailangan nila. Kaya kung minsan hindi siguro makakalis sa mga kasama sa Erika, pag dumadaan sila ng uhaw at buto, kaya sabi nila, wala bang pagdidingan sa amin sa ito. Na kami ay inalis po ninyo doon, mas mabuti pa sa ito, nakakakain kami ng 3 beses sa maghapon, sa magig, samantalang dito, mamamatay kami sa tutong. Yun po yung sinusumbat nila ng Moses. Tuwing humingi o pinakausap ni Moses ang Diyos, agad-agad mayroong tugon. Ano po? Nalala niyo po sa Exodus 16, kung paano po provide ng Diyos yung pangangailangan nito, at least more or less 2 million people. Humingi sila ng karne. At sabi nga nila, sa Egypto, nakakakain sila ng 3 beses, nakakakain sila ng karne. Tapos dinala sila doon sa ilan, wala sila makakain, napupulog sila, humingi po sila ng pagkain. Kung inyo pong basahin, sunod sa 16, pinadalaman sila ng karne. Dumagsa yung laksa-laksang mga pugo, nagpilino yung wala silang ginawa kundi maghuli lang. Hindi mo tataba ng mga pugo na yun. Kasi kung payak yun, hindi mo basta-basta mahuli kasi mataas ng lipad mo. Pero kung nahuli lang sila, ibig sabihin, matataba yun. So, binigyan sila ng Diyos ng karne sa pamamagitan ng napakaraming pugo yung pagsaroon sa lugar kung saan naroon sila. So, yung galing po mag-inig yung kung paano i-provide ng Diyos yung pangangailangan ng Diyos. Hindi sila ng tinapay. Binigyan sila ng mana, natawag ko, anak, o yung umaga, kung Diyos yung basahin, Exodus 16, para bagang may mga nalalaglag na bupil, na parang pinili. So, tinawag nila itong mana. Ito yung umaga, wala pa silang ginagawa, kundi manghulog ng buon. Hindi na sila kailangan magtanim, hindi na sila kailangan magbayo, o ano basta manghulog lang sila sa umaga. Pero mayroon pong naliwanag na instruction ng Diyos ng Moses. Ano po, dapat nilang gawin? Manguha lang sila ng sapat sa araw na kanila po kailangan. One salong sa isang araw. Pero hindi mo na matitigas na ulo pa din talagang mga Israelita. Ikumuha ng marami. Ano nangyari? Inuod. At ang naliwanag na instruction sa kanila, sa ika-6 na araw, tublihin na nila ang panguha upang sa ika-7 araw o Sabat ay hindi na sila lalabas upang manguha. Dahil ang araw na yun ay araw na tinamig ni Yahweh. Pero may nanguha ko hindi naman ang kapitinabangan yung ganyan mga kinuha. Tulog wala, meron na tayong araw na makuha doon. So, ano ibig sabihin, sa ating panahon ngayon, kasi sabi doon, ika-6 na araw,
dublihin na yung pamumuha upang sa sunod na araw, hindi na sila lalabas. Anong tinisyon ito sa atin? Dapat pag Sabado, maglaba na kayo. Huwag kayo maglaba ng araw ng linggo. Huwag na kayo magtrabaho sa araw ng linggo. Kung kayo man ay dublihin na ninyo yung kailangan ninyo sa araw ng Sabado. Para hindi na kayo lalabas ng linggo upang maghanap buhay pa. Kundi, magsimba na kayo. Susunod na nila ng Panginoon. Ang problema lang sa atin, kung mausap ang mga pabrika, at hindi nagkataon yung day off mo sa araw ng linggo, ay alam. Kaya alam mo sa mga specific ka, napakahigpit. Doon ba? Doon pa lamang sa instruction na yun, maguha kayo ng sapat naman sa araw na yun. Hindi sa kaanin na araw, tuplihin na ninyo. Para sa araw ng Sabat yung panahon nila eh. Hindi na kayo lalabas. Kung ngayon, marami pa rin ang mga pagkakas ng Pilipinas. Iba na kasi yung ng sitwasyon sa ating sitwasyon. Pero malalahanin pa natin, do what God wants you to do. Yung po yung maliwanag dyan. So, sa loob ng 40 years, matinig po ninyo, sila ay naglakbay sa Islam. Kaya may makatanungan po minsan ka na sabi ng mga iskula, kung talagang tuloy-tuloy yung lakbay nila, nag-araw na sila dapat maglakbay from Egypt to Israel. After 40 years, naging 40 days na yun. Ano ba? Kalimutan ko yung figure. Pero niloob ng Diyos na sila po ay naglakbay ng 40 years. Nasabi nyo, bakit? Dahil sa tigasan ng kanilang ulo. Imaginin po ninyo mga kapatid. Nung umalis sila sa Egypto, yung umidad, na palagay po natin 20 years ang edad, nang sila umalis sa Egypto, 2 tao lang yung nakarating sa promised land na buhay. Yung iba, nagkamatay sa daan. So, ibig sabihin, mga new generation na yung mga nakarating sa lupang pangako. Military age ang sinasabi sa Biblia. So, magulis na 20 years. Yung umiidad, umitin ko po, yung umiidad 20 years, bababa, yun lang yung nakarating sa lupang pangako. Yung umiidad pataas, patay lahat sa daan papuntang lupang pangako. Ang nakarating lang, sino? Si Josue at saka si Caleb. Si Moses na hindi nakarating. So, ganun po yung istorya ng Exodus. Pero ito talaga yung dito, yung si Moses pinabubuhay pa, go when God leads. No? And then do what God wants you to do. And then believe what God says you will do. At kung po kaya yan, para yan sa buhay natin mga kapatid. Ang mahalaga lang sa ating kapanahonan, alamin po natin kung ano yung pag-ulitan ng Diyos. Ano po ba, paano po natin malaman ang karuban ng Diyos? Yung panahon nila Moses, talagang nag-usap sila ng Diyos. Di ba? Pero sa ating kapanahonan ngayon, ganun pa ba yung sitwasyon? So, paano natin malaman ang kalukuhan ng Diyos sa ating kapanahonan? Kung malaman natin kung saan tayo pupunta, kung ano yung ating gagawin, kung paano po tayo maniniwala,
Bible. Sabi nga, knowing and doing the will of God. So una, malalaman ko natin ang kalooban ng Diyos sa ating kapanahonan sa pamagitan ng Biblia. Hindi mo lang, parang hindi na tayo nagbabasa ng Biblia na yun na lang. Kasi nung panahon ni Moses, wala pa naman kasulatan noon. Kaya nang-uusap talaga yung Diyos. Sabi niya sa iyo, nung unang panahon, ang Diyos ay nang-uusap sa pamagitan ng panagigit, hindi ko ba, pagkain. At sa ating kapatid panahon, ang Diyos ay nang-uusap sa pamagitan ng kanyang anak. Isa na yun, wala na si Kristo dito sa lupa, nandun sa langit. So paano siya nang-uusap sa atin, ang Diyos? Una sa pamagitan ng Biblia. Kasi nandun na yung salita ng Panginoon. Pangalawa, sa pamamagitan ng prayer. Alam niyo kung tayo nananalangin na tama yung ating pong standing before God, i-reveal ka sa atin kung ano yung pagkakalugan. Mahalaga po yung pagbabasa ng Biblia, mahalaga din yung pananalangin. And then, pangatlo, through circumstances, no? Pagkakataon. Kaya kung minsan sabihin, ay, nagkataon lang ba na si Moses ay dinala ng Diyos doon sa lugar na yun kung saan halos wala na silang magpuntahan? Hindi po, nagkataon yun. Pero may pagkakataon kung minsan na nahayag din sa pamamagitan ng circumstances. Ano ba? Sa buhay ng Panginoon Pablo, ganun din na. Hindi mo pagyayari, kung gusto niya pumunta sa lugar na yun, kung ano nangyari, nasira yung barko. Sa kung kalooban ng Panginoon yun, through circumstances, pero hindi na yan. Pero ang Diyos nangungusap talaga sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi through prayer. Kaya mahalaga kung hindi pa nanalangin, corporate prayer at saka personal prayer. Doon po natin nakikita kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung dapat kung saan tayo pupunta, kung ano po yung ating gagawin, at lalo pa kung paano po tayo nangyayari. Kaya pahalagahan po natin ng Diyos. Ito rin nagkataon. Paano malaman ang kalooban ng Diyos para sa atin? Kaya sabi nila, mag-ibat siya ang gusto. Balik doon ang tanong niyo kung anong tatanong natin, ano pa kalooban ng Diyos para sa atin? Bakit sinabi nila kami malilim? Ang tamang tanong natin sa Diyos kung ano yung kanyang kalooban. And then, adjust yourself to the will of God. Kasi milyon-milyon ng tao kung mundo, wala yung Diyos naman ay alam niya yung bawat kilala niya yung bawat isa sa atin. Ano po? I-reveal ba niya sa bawat isa ang kanyang kalooban? No. Kundi sa pamamagitan ng Biblia, buo po natin nakikita kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Halimbawa sa pag-aasawa. Maliwanag naman sa mga mananampalataya doon at pinagpaliyo with unbeliever. So that is applicable for all. Hindi lang yung para sa iyo, kundi para sa lahat yan na hindi tayo dapat maging pamatok sa hindi mananampalataya. General yung sinasabi ng Biblia, it is applicable to all believers. Ano yung pagkahalaga? Yung pagkahalaga ng talaga natin, alamin kung ano po yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nakasilatan sapagkat nandoon lahat yung so yun po yung tulad ng mga sinabi kanina, yung una kasi, iba yung pagkakaunayan ng Diyos kay Moses. Sinabi ni Yahweh kay Moses, di ba? Sinabi talaga. Di ko sinabi ko na nakita niya si Yahweh, wala naman nakakita sa Diyos.
Pero malala doon, sinabi at nag-uusap nila. Eh sa atin ngayon, iba na yung sitwasyon. So maaari lang po tayong malaman ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pamamagitan ng kanyang panalangin. And then pangatlo sa pamamagitan ng church. Ang kalimutan ko yung church. Mahalaga po na malaman din natin, mahalaga po yung church. Doon din yung isa na bihahayag ng Diyos yung kanyang kalooban sa church. Ano ba? Kaya kung natin malaman, itong tatlo din ito, isa din yun, ano ba? Kung saan tayo pupunta, ano yung ating gagawin, at kung paano tayo dapat maniliwan. Kailangan po natin na tagumpay o kalayaan, bigos na kalayaan sa ating mga. So yun lang po mga kapatid. Ano po, so salita ng Panginoon na hindi na nagbabago. Ano po? Hindi nagbabago. Ganun po man, kailangan lang po tayong patuloy na alamin kung ano yung nagkaroon ng Diyos sa ating through His word, through prayers, and through the church, and sometimes through circumstances. Tulad ng nangyari sa Old Testament, sa buwan ni Moses, kung paano niya ilibig yung bansa Israel to complete freedom from the bondage of Egyptian. Diba? So tayo po natin tumayo, tayo po nakakawin. Faith is victory. Believe. Ano bang Red Sea ang inyong pinakaharap sa kasalukuyan? Ito po ay relational, ugnayan, mga miyembro ng inyong pamilya. You are facing the Red Sea of financial bankrupt. O ano man na mga Red Sea ang inyong pong kailangan kawirin sa inyong pong buhay, tandaan po ninyo, do what God wants you to do. Most of all, tandaan po ninyo mga kapatid, faith is the victory.
Ama, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa pangyayari ng ganang kalulupan. Kung doon mo namin nakita kung paano naging nagtagumpay na nakatawid hanggang sa Israel sa dagat na puna. Dahil po sinunod nila kung ano po yung iyong pong instruksyon para sa kanila. Kaya mga ganun po sa amin. Alam namin na bawat isa sa amin ay mayroon pong kinakaharap na liksi na dapat po namin gawin. At kailangan po namin ang iyong tulong, kailangan po namin ang iyong gabay upang matagumpay po namin na mag-cross kung ano man yung mga Red Sea na ito sa amin. Maraming salamat sa iyo po mga salita. Ito ang dalangin sa mga pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagkaya ng Panginoon. Tayo po yung mga tumayo para sa paggalan sa salita ng Diyos. Kaya huwag ninyong sa loob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyo na siya ang nagbigay sa inyo ng lakas upang managang kayo. At ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninyo. Panginoon namin kanila, Diyos ng aming Panginoon, Diyos Ama, na tagapagligtas sa amin. Salamat po sa araw nito, Panginoon. Salamat sa spiritual na binibigay po sa amin. Nagandahan ng buhay, binibigay po sa amin. Sa kalakasan na ang blessing nito ay ang aming natatanggap, Panginoon. Salamat din po sa pinansyal na aming natatanggap, Panginoon. Hayaan po ibalik namin ito sa iyo ng lugod-lugod, Panginoon, sa aming kalooban. Bago, Panginoon, ito po ay magamit namin sa pagsasalba ng kalusugan ng aming kapwa, sa pagpapalaganap ng iyong mga salita, sa pagpapasayos ng iyong iglesia, Panginoon. Salamat po. Nawalan ko po, Panginoon, ang biyaya ay lahat ay nanggagaling sa iyo. Aking isang dalangin sa pamamagitan ng iyong anak, sa Kristo ng aming Panginoon. Amen. Gagawin naman po tayo sa bahagi ng announcement ng lahat ng departamento, pangunahan ng ating secretary. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga announcement.
Inaanyahan po ang lahat na patuloy pong dumalo sa ating prayer meeting every Wednesday po at 6 po ng gabi dito po sa ating palisambahan. Ang speaker po natin for this Wednesday is Sister G. At ang ating pong leader ay si Kuya Owen. Ganun din po, patuloy po ang ating Saturday devotion tuwing alas 6 naman po ng umaga po ng Sabado. Pangatlo po, dahil ngayon po ay pangalawang linggo ng buwan, magkakaroon po tayo ng regular congregational meeting. So lahat po ng members, pinapakiusap po na tayo po ay mag-stay after service. Sagot lamang po ito. Reminders din po sa ating mga pledges para po sa ating sasakyan, din po sa ating mga missionaries. Muli po, salamat po sa inyong puso na patuloy na bibigay. Mag-abot lamang po tayo kay Ate Lugay. Ang leader po natin for next week ay si Brother Reggie Solis. Next. Training. Ito pong training ay, sorry po, mali po yung date na ilagay ko. 13 po yan, ngayon po yan. In-announce po ito last week na magkakaroon po tayo ng training on teaching part 2, mamaya po after lunch. Para po makita po natin yung pong actual na pagtuturo po sa mga bata. 1:30 ang start. So, 1:30 daw po ang start. Ganun din po, may isa pa po tayong schedule na training this July. Ito naman po ay how to handle small group. So, ito po ay part ng discipleship. Ang speaker po natin ay si Pastor Dennis Sanchalo po ng Jubilee Evangelical Church po. Panganin po, magkakaroon po tayo ng sapat na Partnering Association and Fellowship sa July 26. Sabado po ito. Sa check-in po ito, meron po tayo registration fee na 25 pesos at ang ating pong pagkain as usual po ay KKB. Ang departure po natin dito po sa ating palisambahan ay 7:30 to 8. So, depende po siguro kung gaano kadami ang pupunta. Tsaka po sa sakyan na available. So, mag-usap-usap na lang po before July 26. Ganun din po, ipinapaabot po ng music department na magkakaroon po ng music class. Ito po ay para sa 9 years old pataas. Hindi lamang po sa mga bata, maaari din po ang ating mga youth, tsaka po ang ating mga elders. Kung nagnanais po na matuto ng instruments, gitara, drums, piano, bass. So lahat po yan ay maaari po natin matutunan. Kailangan lang po natin magpa-register. Ang registration po natin ay simula July 1 hanggang July 30. Wala po itong bayad. Ang nais lamang po ng music team ay magpa-register po online. Kasi po by August, hindi na po sila tatanggap ng bagong students. Ano po, ngayong July lang po pwede magpa-lista. Ito naman po ay report ng WMA Fund. So, mula po April, second quarter po ito, April hanggang June, at 2 pesos per day, nakaipon po ng 4,545. Then, plus po sa cash out ng March 31 na 5,627. Ang total income po ay 10,172. Nagkaroon po tayo ng expenses for the second quarter na 3,600. Kaya po ang total cash on hand as of June 30 ay 6,572. Para po sa details, ipopost po ni Mama Celia yung pong itemized doon po sa ating bulletin. Salamat po. Isa pa po, pinapaabot po ng ating mga kabataan na meron pong fundraising ang youth. Una po ay ating patuloy po yung pwede niyo po silang tawagan kung gusto niyo po magpa-car wash, magpalinis ng bahay, basta daw po meron tagamando kung anong gagawin. Tsaka po dishwashing liquid. So, mag-announce na lang po kami sa GC kung kailan po ang start tsaka po kung magkano. Yan po. At may meeting din po ang mga kabataan after po ng ating congregational meeting. Salamat po.
sasamahan po sa akin lahat. Bilang chairman ng Law ng Tubig, ako po ay nananawagan sa inyo po lahat. Kahapon po ay nag-umpisa na po kami ni Pastor Kobe na masilya po doon. Halos yung po dalawang bangka na street po ay naubos na. Naubos na po talaga. Ngayon po na kailangan po tayo ng tatlong bangka para po sa pagmamasilya. Para po matapos na po natin yung ating project na Sunday School. Nanawagan po kung dahil po, nahalaga na po pag pagsama-sama po natin eh. Maraming bagay po. Salamat po. Alam ko, Ate Helen, alam ko may announcement ka sa mission team. After lunch po tayo, mission din mamaya na po sa pasensya na po kasi i-arrange ko na pala sa GC na meron po tayo mamaya sandaling pag-uusapan matapos po ng service. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Dahil po lahat ay tumayo para sa ating closing hymn, natin ang magatang This is so sweet it was in Jesus. Pastoral benediction. Ay po dalawin. O Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyo sa salita. Kasi po nagpaalala sa bawat isa amin na kami narinig po bilang aming katungkulan, bilang kamamanan ng palataya, ang humayo, gumawa, at sumunod na siyang tanging tungkulin ng tao upang ikaw ay pagtituloy. Nawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at walang hanggang biyaya ng Diyos Anak. Ang patuloy na pag-ibisa ng Diyos Espiritu Santo ang magsulayong lahat magmula ngayon hanggang sa muling pagbalik
ng aming Panginoon sa Kristo na pagligtas, lahat po ay magsabi na, Amen. Ako yung Diyos sa aking lahat. Salamat po, and thank you God. Ako nagiging po yung mission team. May sakit na sasabihin sa ating Bertang. Congregational pala, tapos pala ng congregational. Sige po, para po sa mga members ng New Life Southern Baptist Church of Calauan, ngayon din po sa ating mga bisita na nais pakinig ng report na sa mga nangyayari sa simbahan ito. Maaari po tayo po ay maupo muna sa ating mga upuan para sa ating congregational meeting. Tayo po ay magkaroon ng pandemic meeting. Simulan po natin ang ating meeting sa ulat ng ating restaurant. Magandang tanghali po sa